naghulagway po nga kanang gasoline tank, mao po na siya ang finances sa church. Mao na siya ang income sa church. Mao na siya ang kwarta sa church. Mao na reason nga nung naatay offering basket diri. Mao na reason nga nung naatay mga challenge every time mag-preach ang word of God. Kay nga naman, ang destiny nga gusto natong maabot nagadepende sa gasoline or availability sa church kung asa kutob ang atong maabot. Okay? Kaning mga flags diri, dili na design lang diha. Mauna ang availability sa atong gasoline. Nakuha ba ninyo? Kana tanan, namoy part ana. Okay? Namoy part ana. Para ito naging conference. Mag-extend ta og bugas. Gipabutang na lang nato sa papel kay sa mga bisita natay kahon diha. Iyahay pamalit og bugas. Magdala diha mo ba sandig sako. Nagproblema si pastor kay paglungag nagtakilid ang tubo na uban hilaw na uban hinog. Hinog. na uban hilaw na uban luto. Kay ang bugas nga gipangdala lahi-lahi og basig nagtuo mo ba nga bugas-bugas lang literal gid nga bugas gidala sa una mo na magtapok ang bugas diya. Ang gihimo gi-convert na lang sa cash. So para isa lang ka bugas. So makita nimo manghigala nga ang success sa conference dili ito success sa Davao Church. Success to sa Mindanao Church. Okay? So, appeal ta ato. Na ko nakita sa sobre, nakabutang dito, butangan niya dito og 102 kilo rice. Uy, bisag 2 ka kilo ra to. Siguro, pila may ratio sa gasolina ron. Kasagaran, 1:9. No? 1:9. Usa ka litro, 9 ka kilometro. Sa ato pa, ang imong 2 ka kilong bugas, 18 ka kilometro na naabot ato. Okay? So, in other words, no, i-refocus na to ang vision because church supports depends on church vision. Ang atong vision is to reach out the lost. Okay? Ang vision sa church, balik ko na ko, ang church nga imong nasudlan sa mga bag-o pa sa church, mga 1 year, 2 years. Gusto na ko ipahibalo sa inyo ha. Nga ang church imong nasudlan, walay undang panawagan, tabangig tubil ang gasolina. Kay mao ni ang church nga imong nasudlan. Wa tanian hideri para lang sigig upreach. Kanang word nga upreach, no? Dagang kayong simbahan karon, lami kay magsigig daig sa Ginoo. Pinakakuyaw nga musikero naa dito with trumpets, with tambourine dancer, no? Okay man na ang upreach. Pero basig nawala ang outreach. Okay? Dapat na upreach, na enrich, na po tayong mga reaching out sa sulod, dapat na po'y outreach. Okay? So ang church nga imong nasudlan, dako og budget, no? Dako og budget sa flood control. Dako tag-budget sa evangelism. Dako tag-budget sa evangelism. Pag abot namo diri sa church, abot ko diri sa church, 1990. Ang pinakalayo nga pundo sa gasolina, Jinsan ra gyud. Mora gito'y kaya sa tubil. Unang church, nag-lunch out sa Jinsan. No? Sunod, Tagum. Okay? Sunod, Tagum. Ang naisakyanan sa una sa among panahon, Pastor Tony Ragyod. Sakyanan ni Pastor Kiko, katong tamaraw ni Pastor Tony. Maura gid na. Kay maura po'y gasolin. Maura may kayang ma-reach out. No? Maura kaya na itong masuplayan. Pero pag abot sa panahon, no, ang atong church nag-focus sa vision. Okay? Gusto na ko i-remind sa inyo, this is the vision of the church, reaching out the lost. Daghang church karon pareha sa lining Pisa, wala na'y foundation, nagtakilid na. So dirita, no?
ginasuportaan nato ang vision sa church. Kabalo mo, ang dream sa church karon, ang goal sa church karon, ang ginaampo sa church karon, nga makabaton po tag sariling conference hall. No? Di na ta sige grinta atong ginirintahan na to. So, nagadepende gihapon na sa ato ang support. Okay? Nagadepende na. Ang atong pastor manghigala, sultian ta mo, wala ni rest house. Wala ni sila katong mga eroplano. Okay? Kita pa'y nagbayad siyang renta sa una. Wala ni siya mga tinaguan nga mga assets. Ang ato na lang manghigala is nauusa ta sa vision. Okay? So, I hope nasabtan na to ni that the church, kung ang church walay kwarta kanunay, but pasabot, ang church walay vision. Every time mo bisita kog simbahan, mangutana jud ko kumusta ang financial status. Pag mayong ganig gamay ang income, pasabot, wala ma-focus sa vision. Ang pinakatimbangan sa income sa church, nagadepende giunsa nimo pagklaro. Matud pa, clarity or understanding the vision of the church. Kay once masabdan sa congregation ang vision sa church, ang finances sa church, mutaas gyud. Balikon ako, once nakasabot ka sa vision sa church, ang imong giving mutaas gyud. Pero ang church nga walay vision, mahadlok na sila muhatag. Kabalo mga nung hadlok muhatag, kani padung lang ni sa padung ra ni styles, padung ra ni sa dili siya para sa kalag. Okay? So, nang hinaot ko, nasabtan na to unsay dagan sa tuang fellowship. So, naanata sa level manghigala nga bringing community in a crowd. Mao ni ang atong highlights karon. Nagisgot tag levels of commitment. Dadon na to ang paliko sa slides. Okay? Dadon na to ang atong palibot ngadto into turning unchurched into attenders. Okay? So, mao na ni, natay role ani. Natay role, appeal ta ani. So, dapat appeal ta ani. Kay mao ni ang foundation sa church. Bringing community in a crowd. Ang community, mao ni sila ang imong igagaw, imong silingan, imong kauban sa trabaho, mao ni siya ang imuhang makitaan diya sa dalan. Okay? So, kung magkahiusa ta sa vision sa church, okay? Ako nagatuo part ta niini. So, balik ko na ko, na ay 5 purposes of the church. Number 1 is evangelism. Unsay purpose sa evangelism? Ang purpose sa evangelism is bringing the community in a crowd. Kaning crowd, mauna sila ang regular attenders. Unsa daw atong buhaton para kaning mga bangko nato, kaning mga empty chairs, masudlan na pod. So, naatay role ani, kitang tanan, naatay responsibility ani. Dili ni trabaho sa pastor, trabaho nato ni tanan. Okay? So, sa levels of commitment, kitang tanan, gikan man ta sa community. Gikan man ta sa unchurch. Ako, pag apot ako diri, wa mo ko'y kalibutan ani. Diri mo ko, ano na yung paborito na kong lugar sa una, ang allowance akong ginikanan, sige rin magsudog sinihan. So, ako tong unchurch. Ako tong naas community. Pero naay tao nga nag-invite sa ako. Nga pag-invite niya sa kuha, pagsulod na ko diri sa church, nahimong channel to. Nahimo to siyang breakthrough nga ako maghinahinay o desire pod nga mupadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So, amo nito atong subject karon, the purpose of evangelism is to bring the community into worship. Dadun na to ang atong igagaw, atong silingan, atong pag-umangkon, atong parinti, dinhi sa church nga mahimo silang regular attenders. Pero daghan sa tuwa, wa nagapang-invite. Hello? Ano? Ingon lata sa atong silingan, oy, good morning! O, asa mo? Simba mi? No? Para atong istorya sa katong Christian o iyang silingan nga
kada gawa sa balay, oy, simba na pod mo, no? Establish na, nakabarong na ba? Pero niabot ang time ningon ng silingan, ikaw ba? Sa dugay na itong kita diri sa gate, wadyo ka kapang-invite sa amo. Okay? So, atuan ni siyang responsibilidad because the world is dying. Okay? Kita diri, nga na Christian na ta, ang atong future is louder than our past. Kabaluta nga, bag-o tong kinabuhi, mamatay ta, kabaluta asa ta padulong, uban na to kanunay ang Ginoo. Pero sa mga unbeliever, ang ilang past is louder than their future. So that is why, pag makita nila ang atuang life, no? Sa tuala pa lang daan, pagbarong, sa atong pagpamustura, sa atong mga silingan nga, hupid atong mga buhok, atong mga anak kauban nato sa pagsakay, sultian tayo mo, naibog na sila. Wa lang na nila gisulti, but at the back of their mind, magkaungkaon sila sa ilang pamilya, makaingon nga sila, may paning atong silingan na panahon sa Ginoo. Wa mo kahibalo. Pero deep inside, bisan pag saway-sawayon mo ana, libak-libakon mo ana, but at the back of their mind, kabalo sila nga nay Ginoo sa imong life. So, it's our job. No, invite to na to sila pag naay revival. Invite to na to sila mangigala pag naay nightlife, labi mga batanon. Ato silang dadon kung pwede atong sunduon. No, kung pwede atong sunduon, kung pwede atong tiksan, atong palaapon. Kay mauni siya ang purpose sa church to evangelize. The reason nga nung mag-evangelize ta para ang church madungagan ang mga regular attenders. Pero we are not after in attendance. Kabalo manggita na, no? Pero after ta sa pag-comply, sa pag-fulfill sa purpose sa Ginoo sa tuang life. So mo na, every time mo bisita ko og church, no? Musuri-suri ko mga simbahan, moingon gyud dayon ko sa mga pastor. Pastor, pag abot na ko diri sa imong lugar ba, wa jud ko katuod. Kasi location pa lang, di na matultulan. So, pag ang location pa lang di matultulan, ang address pa lang daan, halos di nakakatuod, na apay lugar nga suok, unsaon pag-grow sa church kung ang community, dili sila makalocate sa ilahang gustong adtuan. So, dako kay siya part, no? Bringing the community in a crowd. So, ato ta diri, it cost to reach the community. Ang pag-abot sa ato ang komunidad, no? Naagyoy gasto. Dili gyud pwede wala. Okay? Kay ang ato ang desire from community to crowd, ang purpose sa evangelism is para ang tao mag-worship. Ang purpose sa worship, para ang tao na ay fellowship. Ang purpose sa fellowship, para ang tao mahimong disciple. Ang purpose sa disciple, para ang disciple na ay ministry part sa buluhaton sa Ginoo. Dahil ang purpose sa ministry, manghigala, na ay mag-raise up ng mga bagong mga workers nga ginahimo na to sa conference. Last week, nag-conference ta. Last Friday, mo to atong final night, no? Daghang kayong gipang-lunch out sa klase-klaseng lugar. So that is our destiny. That's the goal. That's the highlight. Okay? So, wa ko gasulti mingigala nga ang laing church, wa po ko nakig-compete, kay wa man ta nakig-compete, may na lang ni, nga nisakay tagbas, kabaluta, asa ta padulong. Kaysa nisakay tagbas, wa ta kabalo, asa ta dadon. Nakuha ba ko ninyo? No? Gusto ka matug kagaya niya, mutugba kag Cotabato, kay nga naman, wa ka kabalo kung ang imong church na by destiny. Okay? Naman gani karatula, basawam gani mo, para asa man ni, uy, para kagayan. So, kabalo ka sa imong gisakyan. Amen? So karon gipaila-ila ta mo unsang simbahan inyong gisakyan. Ang simbahan nga inyong gisudlan naa ni destiny. Every 6 months, na atay conference kay diri sa inyo ha, pag ang level of commitment na to maabot na ta sa core. Core, ingon akong anak, core daw na. Pag maabot na ta sa core, no?
diri ninyo makita ang uban sa inyohan ay calling. Dili tanan mapastor. Akong pasabot, diri na to makita ba nga ang pipila sa tua na ay special calling. Okay? So mao na siya nganong naatay conference. At least masabtan ninyo. Every 6 months naagyud tay conference. Okay? So mao ni siya ang ato ang goal kay daghang kayong church karong panahon na, ha? Karong panahon na. Okay. Salamat na lang wa ta na apil ana. Pero daghang kayong church karong panahon na. Okay? Nga walay vision. Walay pananawon. Ang ilaha lang mudaghan ang ilang simbahan, mudako ilang attendance. After 5 years, 10 years nangawala na puto sila. Kay nga naman walay pananawon. O sa tingon ni Helen Keller, ang pinakadako daw nga tragedy, dili kay makakita ka. Ang pinakadako nga tragedy, na kay mata, pero wa kay nakita. Okay? Dili ka buta, pero wa kay pananawon. Mo na pinakadako nga tragedy. Siya buta, pero na siya'y pananawon. No? Si Helen Keller, buta, pero na siya'y nakita. Okay? Kabalo mo ng word vision, kanang ganing mga landscaper, okay? Kanang mga architect, pag mo adto na sila og kanang pangpang, mato na sila pangpang, mato na sila kanang mga kakahuyan, ang imong nakita sapa, kahoy ug pangpang. Pero kanang mga landscape designer, ang iyang nakita manghigala, asa niya ibutang ang duyan, asa niya ibutang ang hanging bridge, asa niya ibutang kaning mga gwapong tanom diri nako ibutang. Ang yang nakita dili pangpang, ang yang nakita ang mahimong result. Mo na siya vision, no? Ang atong nakita wala nila nakita. Ang imong nakita, grabe, kusububaha pa man siguro ning sapaan ni. Mo na imong nakita, grabe sagbot diri, pero lang nakita, diri nako ibutang ang playground. So ang tawag ana vision. Mao po niya ang atong church. Ang atong church na vision nga one day, kaning mga flag diri, mulibot na siya padulong dito. Nakuha ko ninyo? Mo na atong vision, mo na atong goal. Okay? So, money spent to evangelism is not an expense. It is an investment. Balik ko na ko. Mo ni gi-share ni Pastor Chris Olson atong Thursday night. Tanan daw nga kwartang atong gibutang diha sa basket, dili na siya expenses nimo, investment ang tawag ana. So natay duha ka pastor sa Vietnam, sa mga wala na kahibalo, no, duha ka pastor sa Vietnam. Ako nag-ano po ko sila, nag-take time ko sila, tudluan pa na ko sila, gidungagan ako ang mga information sa church, itong naging mga adlaw, nakakita sila pananawon. Pero sa ingon ni Chris Olson, ingon siya, long time ago, nag-invest po siya sa Vietnam. So kung makakita siya sa mga Vietnam pastor, maingon siya, na ako'y part ana. Amen? Ang uban sa inyo ay part ani. Pag makasabot ta sa vision, so sa ato pa, mubiya tanining kalibutan na, ang atong kwarta sa bangko, lisod biya na kuhaon. Sultian ta mo, kanang naakay 200,000 sa bangko, unya, mubiya na kas kalibutan, imong mga anak, di basta-basta makakuha na, mag-agi pa kas bangag dagom. No? Dagang kikog na ilan na, di nila makuha ang kwarta. Muday ingon sa Matthew chapter 6, kutkuton lang sa anay. No? Mga wala lang. Pero, na word pero, tanan nga imong gibutang dito sa vision. Okay? Dito sa mission, dako kay na siya nga investment. Okay? So, matud pa, sacrificing finances para sa ministry is nag-save ka mangigala para sa imong future. Okay? Nag-save ka ahead of you. Nag-invest ka ahead of you. So we support to the vision of the church, but not to the need. Okay? Not to the need.
Okay, daghang kong nakita manghigala. Ningon for the conference. Para sa church. Para sa church. So, ayaw gyud mo kahadlok sa mga nagasimba diri sa church. No? Padayon kita mag-extend sa atong tithes and offering. Kaya ang atong tithes and offering diri manghigala, sigurado gyud nang naipadulngan. Ako mismo witness, ana. Katong natay bisita diri nga foreigner last time, Unya, pag human, nangaligo mi dito sa Samal, ana si Pastor, ikaw na lang muna ma-assign kasi yung bisita natin gustong magpunta doon sa Samal. Nya, dagang gustong manguban. Kay expenses good sa church. Alang-alang atong bisita pa atong pabayron. No? Kabalo mo, unsay word ni Pastor Frank? Walay manguban. Kay dili na to na kwarta. Sabtan ko ninyo? Dili na to na kwarta o dili na ko na kwarta. Ug buto naon, kami ramang duha may nakahibalo. Ug buto naon. Ang point nako diri manghigala is kung musuporta sigurado gyud ta nga dili na padulong sa rest house, dili na padulong sa bagong sakyanan. Gusto ko ipahibalo sa inyo ang atong pastor na bagong sakyanan, dili bagong second hand nga sakyanan. Bagong second hand nga sakyanan. Pwede man nato palitan ang atong pastor og gwapong sakyanan. Pero unsa ingon ni pastor, mas mayo ng second hand. Akong point manghigala, naka-focus ta sa vision. Okay? Dili ta diri manghigala, wala ta diri gapadako para sa to ang mga ambisyon. So, salamat sa Ginoo and nagamature ang church. Okay? So, padayon ta. So, change lives is church's greatest advertisement. So sa ato ang pag-reach out, pag-invite, sa atong pagdala og mga bisita, no? Karon after conference, magsugod na ta pang-invite, opportunity ron kay December, no? Daghang party, pang-invite mo. Apil po sa amot pagkaon para malingaw po atong bisita. Okay? So, daghan ra ang atong outreach diri every Tuesday, every Thursday, o every Saturday, o every Sunday. Wa ginay undang. Sa mga wa nakahibalo, kani atong mga tigwawali diri sa kadalanan, bisag 5 sentimos, wa gyud ni mga bayad. Ha? Bisig nagtuo mo na mga bayad niya sa ubang lugar, sa ubang church, ang musikiro nay bayad. Basin wa mo kahibalo. Ang musikiro sa ubang church nay mga bayad. Diri, ang atong musikiro diri, bisag 5 sentimos, way bayad. Pag malate, kasab-an. Pag dili faithful, pahawaon. Asa ka mangita ana? Kaya ang levels of maturity, nakasabot sila sa purpose. Okay? So, atong makita manghigala nga diri sa atong church, tanang gawali, ang uban nag-commit every sa upat nato kaadlaw nga mga wagwali, if I were you, i-challenge ta mo, try to observe, no? Usahay mo join ta. Natay every Tuesday sa gabi, every Thursday sa gabi, dayon Saturday morning, Tuesday morning, TTHS ang atong outreach diri, no? So kani silang tanan manghigala, kana ilang mga t-shirt diya, sponsor na, no? Libre na. Okay? Gipanghatag ra na, wa ta nag-ano diha, ang church nag-provide ana. So, natay daghang method sa evangelism. Number 1 is confrontational, testimonial, intellectual, relational, invitational, serving. Mao ni sila ang mga methods. Pero sa ato, we are reaching community by using a testimonial method. Because change lives is church's greatest advertisement. Diba? Mangingon ka dito nga, ako dati kong upaw, pero pag-apply na kong cream, baga akong buhok, pag humani mo, asa ka nagpalit, tagay kong link. Nga naman, kay naa may live testimony. Diba? Nga, labi nagdagang kay kagtato. Dati kong adik, sulod pasok ko sa prisuhan,
Pero karon na ako diri bago pag panawagan ni mo dawat sa Ginoo, daghang kay mo dawat sa Ginoo. Kaya nga naman tungod sa word testimonial. Okay? So, naay uban confrontational, no? I-confront imong sala. Nay mga tao no nga dili ma-convert sa testimonial. Di sila ganahan na. Nay mga tao gusto confrontational. Ang uban masuko badlungon siyang sala, pero ang uban malipay sila badlungon silang sala. So makita nimo lahi-lahi og approach. Ang uban pod intellectual, pareha ni Paul, gamitag kaalam, ma-convince sila through clear understanding. I-verse by verse nimo, explain na nimo, nganong naa si Jesus Christ, nganong namatay si Jesus Christ, ang bayad sa sala kamatayon, dapat na'y mamatay para mabayaran nimo sala, makasabot sila, intellectual. That's the method nga ma-reach out sila. Ang uban, relational, barkadahon lang, amiguhon lang. Daghang kayo na adri sa church ba tungod aning relational, no? Invite og kaon tas Jollibee, no? Unya magtagbo-tagbo mo sa mga park, sa storya lang mo. Dayon magnegosyo-negosyo mo. Ya, makita nila ang imong life. Wow, lami kayo. Masave sila kay nakita niya sa imong life. Okay? Test relational. Ang uban, kusog kay manginbita. Musimba na lang, dili tungod kay gusto niya ang Ginoo. Musimba na lang sa kaikog. Way undang iimbita. Okay? Dahil ang uban serving. Ay, kabalo ko nasabtan niya na, no? Hallelujah. Ano, makita na to si Jesus Christ, giunsa niya pag-attract nga madala niya ang mga tao manghigala dito sa commitments sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. No, how Jesus attract the crowds. Sa Mark chapter 10 verse 1, ingon dito, gitudluan niya sama sa iyang naandan. So daghang naminaw. No? Ganhang ka siya maminaw. So uban sa duha diri pag magsurusturya lang, magtapok-tapok, ganahan kayo maminaw. Okay? Akong anak na classmate niya magsurusturya misa, ganahan kay siya maminaw. Karon nagasimba-simba na siya sa church. Kay nga naman, karon pa siya kadungog og pulong sa Ginoo susama niya na. Okay? Ikaduha mangigala, gipakita sa Ginoo nga gihigugma niya ang mga tao. Siya naluoy gayud siya. So si Jesus Christ naka-attract. Muna ang 5,000 iyang gipakaon sa iyang murabag mga walay direksyon ng mga kinabuhi. Katulo, he meet their needs. No? Daghan silang mga problema. Natagbo. Okay? Na mga naibalatian. Muna natay mga crusade. Okay? Ano ni Pastor Ken, gina-exercise ang mga crusade sa matag barangay. Okay? Because that is one way of bringing the community to the crowd. Ang uban po manghigala, ato silang higalaon. Kaysa ilang pagkamakasasala, wa na tayo musalig sa ila, basig ikaw na lang. Okay? Pero, siyempre, levels of maturity, basig ikaw madala niya, na lisod kayo na. Okay? So, daritang magtapos, make visitors feel comfortable. Kung magdala tag bisita diri sa church, make the visitors decide to come back. Ato silang welcome, atong amiguhon, atong ilailahon, ay mo pagdalig uli. Pag ay mong katapad bisita, i-feel siyang welcome. Okay? Kung naay mga bag-o, kumusta dayon? Amen ba tadiha? Mag-reach out ta sa mga bag-o pa diri. Kaya nga naman, at least, apil ta nga makadala tag bisita diri. Okay? Make the visitor feel comfortable. Then, develop an attractive atmosphere. Dapat ma-feel nila nga, muning gusto na ko nga place. Okay? Creating an atmosphere of acceptance. Dili sila maka-feel nga yung mga taong nagtagad sa ila. Okay? Wala tayo oras. Dayon, first impressions are very difficult to change. Okay? Pag unang impression niya, pag abot diri, why nangumusta? Lisod na kayo na malinta niya. Sunod, balik niya, makahuna-huna na siya, nga wa may nagtagad sa kuwa diri. No? Natin nagbisita diri last time nga, karon para, kaduha pa daw niyang anhi, wa siya kayo higala, na ko gipanawag ng mga estudyante, duulan ninyo ni, karon sige nagbalik-balik diri. Kaya nga naman, napadadaan siya higala. So kita po diri, no? Pag
ayaw mo pagdalidalig panguli kay kani atong mga bisita gipaningkamutan nato nga masulod sila sa crowd. Ikaw part niya na, okay? Tiuson ta ni next meeting kawa natin.